Oh, what's up mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Kita ninyo mga kabayan kung paano manipulahin mga kabayan ng mainstream media, no? Ang mga sinabi ng ating dating Pangulo, mga kabayan, ganyan katindi mga kabayan, gumawa ng kwento ang mainstream media. Kaya ito si Bongit mga kabayan, na fake news din mga kabayan. Isipin ninyo, yung tanong ng isang reporter ay bakit daw pinirmahan mga kabayan ni Bongit yung proposed budget sa GAA mga kabayan. Isipin mo, ang pinag-uusapan mga kabayan at napakalinaw na pinag-uusapan doon sa podcast ay about doon sa BICAM mga kabayan. Proposed budget sa BICAM ang pinag-usapan, hindi naman dyan sa GAA. Ang nilalabas nila mga kabayan ay patungkol naman doon sa GAA. Kita mo, kaya si Bongit mga kabayan ay lingo din. Kaya ang sagot doon mga kabayan, fake news si PRRD, at saka si Congressman Ungab. Paano hindi mga kabayan, tanong paano daw pinirmahan na ni BBM yung GAA? Kita mo mga kabayan, sino ba mga kabayan ang may mga kumpas dyan sa mga mainstream media na yan? Kahit nga sa mga survey mga kabayan, kita ninyo, laging kulelat ang ating vice presidente at mga tumatakbo sa side ng PDP. Kita mo mga kabayan kung gaano manipulahin ng mainstream media ang mga tunay na nangyayari. Kaya malaki talaga mga kabayan ng impluwensya ng mainstream media sa sambayan ng Pilipino. Kahit nga presidente naluloko mga kabayan. Paano ga? Tapos ito pa mga kabayan yang kasing katanungan diyan ay ng ating dating Pangulo mga kabayan at saka ni Congressman Ungab ay paano naipasa mga kabayan sa BICAM yang mga blanco na yan. Isipin ninyo sa lower house mga kabayan at saka sa upper house, paano nila pinirmahan niya mga dokumentong falsifikado mga kabayan niya. Kasi yung pinag-uusapan nila diyan ng ating vice president ng ating president, dating presidente mga kabayan, pati tayo nahuutal nahawa na tayo kay Bongit. Ang tanong diyan mga kabayan, sino kung yan man mga kabayan ay hindi napirmahan ni Bongit ng walang mga amount, posible mga kabayan na maaaring ang pinirmahan niya na mayroong amount, kaya nga pumasa mga kabayan sa GAA, di ba? Kaya ang tanong diyan, sino ang naglagay mga kabayan ng amount sa mga blankong pirmahan dyan sa bicameral conference na yan, sa BICAM meeting na yan mga kabayan? Ang tanong, sino? Yun yung tanong dyan mga kabayan ng ating dating presidente. At pangalawa mga kabayan, kung bakit pinirmahan o bakit inaprubahan niya ni Bongit, ang sabi pa nga dyan mga kabayan ay niretapika, diba? Binusisi ng maigi yung budget na yan. At ang sabi pa nga doon sa interview ni Bongit ay marami nga daw mga problema, kaya nga daw nabito mga kabayan, may nabito ng kakarampot lang mga kabayan ng nabito. Yan pala may problema mga kabayan. Bakit pinirmahan pa rin ng ating Pangulo? At pangalawa ngayon mga kabayan, yung website ng DBM mga kabayan, tingnan ninyo at hindi nyo ma-research, hindi nyo ma-search mga kabayan, naka-close kita mo yan mga kabayan kung paano gaguhin ng mga Pilipino. Kung yan talaga mga kabayan ay problema, at pangita naman talaga na may problema na pinagsisingitan nila mga kabayan ng pondo, yung mga blanco mga kabayan, kaya napirmahan ni Bongit, dapat yan mga kabayan ibinalik. Wala namang problema yan dapat ibinalik yan sa Congress para i-discuss nila ng panibago, at nang sa ganun mga kabayan ay walang maging question. Sabi nga ni Katid Pailon mga kabayan talagang yung budget na yan ang pinakang corrupt. So marami na mga kabayan na nagko-question dyan sa budget na yan. Dapat ang ginawa dyan ng presidente, total naman may mga problema nga at anomalya. Dapat mga kabayan ibinalik sa Congress nang sa ganun mga kabayan nabusisi ng maigi. Alam naman natin mga kabayan na minadali yung pondo na yan ng par 2025 kasi nga mga kabayan magi-election Kita nyo nung naipasa na na-aprobahan na yung budget na yan. Kita nyo ang ginawa kay Saldico mga kabayan, kasi siya yung committee appropriation head mga kabayan. Kita niyo tinanggal, binakante ang posisyon. Pasado na mga kabayan Ano pa bang magagawa mga kabayan na ibatas na sa nasa
ibatas na yung ano na yan, yung bill na yan. No, naaprubahan na ng Pangulo, napirma na mga kabayan. O yung tanong dyan, sino mga kabayan ang salarin sa likod niyan nung nagkaroon ng BICAM na puro blanco at pagdating sa presidente mayroon ng nakalagay na mga amount? Yun yung malaking question mga kabayan na dapat sagutin ng gobyerno ni Bungit. Kung hindi man siya mga kabayan ang naglagay niyan, ay sino? Diba? Sino ang naglagay doon sa mga blanco na yan? Kaya dapat talagang gawin mga kabayan ng ating yan ni Congressman Ungab. Kung talaga mga kabayan na yan i-blanco, no, na dyan sa bicameral conference na yan, dapat yan mga kabayan isampa na sa Supreme Court. Nang sa ganon mga kabayan, makulong, ang dapat makulong at managot sa taong bayan. Kita ninyo mga kabayan kung paano tarantaduhin ang mga Pilipino. Ito pa mga kabayan, kita ninyo, worldwide na international news na mga kabayan si Bungit. Sinasabi doon mga kabayan na binubuhay ni Bungit ang mga korap na mga opisyal, ang mga korap na nasa posisyon. Yan ang sabi mga kabayan. Kita mo mga kabayan, pati international news, no, ay nagiging headline na si Bungit. Pati nga kapatid niya mga kabayan, di ba, headline na nagwala sa eroplano at lasing. Mga kabayan, kita mo yan. Tapos tayo ay may ganyang pinuno, ay kawawa talaga ang Pilipino. Wala talagang papasok mga kabayan na matitinong investor sa ating bansa. Kita mo? At maraming kumu-question sa nangyayari. Pati si Risa Hontiveros mga kabayan ay pumiyok na rin. At tinatanong, wala naman daw sila sinabi doon na masturbation. Kasi si Bungit mga kabayan na interview patungkol dyan sa pinapasang about dyan sa mga maagang nabubuntis mga kabayan. Nasabi kasi doon na dapat ay matutunan na yung masturbation na yan. Kainaman ka talaga Bungit. Tunay na anong layo mo talaga sa hulog. So paano mga kabayan, hanggang dito na muna yung ating video, At dapat talagang managot mga kabayan ang naglagay ng mga amount, dyan sa BICAM na yan. Kasi kawawa talaga mga kabayan ng mga Pilipino na katulad natin naghihirap. At lalo na yung mas mahirap pa sa atin, talagang aasa na lang sa ayuda. Kawawa ang Pilipino pagka ganyan, walang pag-unlad. So see you mga kabayan sa susunod na video. At huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment na rin kayo dyan sa ating comment section. Adios mga kabayan.